Ayan mga kajuit dahil gabi na at mapapansin dyan na kumakaway-kaway na yung buntot ni na Panda at Sheba. At si Panda nga po isa dyan na siya sa kanyang pwesto dahil alam niyang paparating na si Mama Juit para dalan sila ng pagkain dyan sa loob. So si Bunso pumunta na rin siya doon sa kanyang pwesto sa tabi ni Tagpi, samantalang si Sheba naman isa nandyan sa pintuan na inaabangan si Mami Juit para sa kanyang pagpasok. At ayan nga, binubuksan na yung pintuan. At si Panda nga isa matyagang nag-aantay doon sa kanyang kwarto. At ayan, automatic papasok na po yan si Sheba doon sa kanyang sariling kwarto. Kumbaga sa kanilang bahay, may kanya-kanya po silang kwarto dyan. So yan nga, unahin na bigyan ng pagkain si Sheba. So ganyan po yung estilo ng pagpapakain sa kanila. Pupunta sila sa kanilang cage para doon sila kakain at isinasara nga ni Mrs. yung pintuan para hindi sila nag-aagawan sa pagkain. So pagkatapos bigyan si Sheba, isa si Panda naman yung bibigyan. So talagang full load na pagkain po yung binibigay sa kanila sa gabi para mapasarap yung tulog nila at hindi maingay at magtatatahol. At ayan nga si Bunso, inaantay niya yung kanyang pagkain na dalhin. At ayun nga, pinapasok na ni Mami Juit si Bunso doon sa kanyang pinaka-kwarto. At kung mapapansin yung mga kajuitis, maluwag yung kanilang kulungan. At si Mami Juit nga po isa kasyang-kasya doon sa loob. At si Tagpi nga, ayan, nakahiga habang binibigyan ng pagkain. Isa yung kinakausap ni Mami Juit na kumain na. So muli ang aking pasasalamat kay Ma'am Arlene Velasco. Nagpadala na naman ng 1,500 stars. So sa lahat po ng mga tumulong at nag-donate kina Tagpi para sila ay mapawi sa Pilipinas, muli po ang aking pasasalamat. Dahil kung hindi po sa inyo, hindi sila mapapawi dyan sa Pilipinas at makaranas po ng magandang buhay. So thank you so much po sa inyong lahat. Hindi ko na maisa-isang banggitin pa sa dami nyo po. Alam nyo na po kung sino-sino po kayo. At ayan, bumalik si Mami Juit para bigyan uli ng pangalawang serve sina Sheba at Panda dahil po talagang napakalakas kumain ng dalawa na yan. At kung mapapansin nyo si Tagpi mo mga kajuiti sa kumakain na, kaya lang nakahiga pa rin. So iniubos na yung pagkain sa kanila, Panda at Sheba. So ganyan po yung ginagawa ni Mami Juit na pag-aasikaso sa kanila. Din na yan, lilinisin niya yung kanilang dumi. Kukunin niya na yung kanyang mahiwagang walis na nakapatong dun sa dating kulungan nila Tagpi. Ang kainaman po dito mga kajuit sa ginawang bakuran nila Tagpi, sa talagang maluwag na sila lang po yung nandiyadyaan. So si Bugard po hindi rin namin sinasama dahil para maiwas na mabuntis yung tatlong babae. Si Bunso po kasi sa kapon naman na siya, kaya safe na si Panda, Sheba at Tagpi. Ganyan po yung ginagawa nga ni Mami Juit yung mga dumi sa winawalis dahil ito pong kuha ng video na to sa gabi na. So kung mapapansin po nyo dyan is na to, mag-alas 8 na ng gabi. Ayan yung dalawa talagang kapag kumain masyadong ganado, po yan, mixed dog food at rice po yung kanilang kinakain o pinapakain po sa kanila din na alternate po, atay ng manok, karne ng manok. At ayan nga po, bumangon din si Tagpi para kainin na yung kanyang pagkain. So kung mapapansin po, wala yun yung tatlo dahil nandiyan po sila sa sa harap ng gate. Diyan sila nakahiga. At yan, bumangon na nga si Tagpi at tila gusto lumabas. At ayan,
Agad-agad na tumakbo na sina Sheba at Panda para puntahan si Tagpi. So sabik na sabik rin talaga sila kay Tagpi. Ayun, pumasok pa yung dalawa dun sa ano, kulungan. At lumabas nga po si Tagpi, mga kajuit. Yun, si ano, nag-aagawan pa dun sa ano, tiningnan kung may natirang pagkain si Tagpi. Mukhang nabitin pa yung dalawa, si na Panda at Sheba. At ayan po si Tagpi. Tingnan natin kung ano na naman na kababalaghan ng gagawin. So, natiyempuhan ko po siya, mga kajuit, na lumabas. So, si Tagpi po is lumalabas-labas din naman pala siya ng kanyang kwarto at nai-exercise din naman. Hindi lang talaga siya nachichimpuhan. So sa pagkakataon na to, pag open ko ng CCTV, yan nga po nachimpuhan at yan, nagpapaikot-ikot. Ilang ikot na naman yung ginawa ni Tagpi dyan. Ewan ko ba kung bakit kapag iihi o dudumi si Tagpi kailangan pa magpaikot-ikot. Ayan, nakailang ikot po dyan. Ako nahihilo sa iyo, Tagpi, dyan sa kaiikot mo. Hindi lang 10 beses na umikot-ikot. O ano ba yung gagawin mo at umikot-ikot ka? Tayan nga, biglang umupo. Mukhang dudumi na siya, mga kajuit. At si Sheba naman pinapanood lang siya. Ayun, nagwiwi lang pala si Tagpi, mga kajuit. At tumanaw-tanaw pa sa labas. Ayan, balik ulit doon sa kanyang pinag-ihian. Takbo. Ayan, nag-exercise ka rin naman pala, Tagpi. Ayan, pumasok ulit sa kulungan at kumahig-kahig pa parang manok, pinagpag yung kanyang paa. At muling lumabas, mga kajuit. Naamoy-amoy pa niya yung pinag-ihian niya. So si Panda, mga kajuit, isa nandyan na sa bandang gate nila. Malamang nakahiga na po yun dyan. Si Sheba hindi rin mapakali. Si Bunso, yung binalikan din niya yung pinggan ni Tagpi at sinimot-simot yung pagkain po doon. Ito si Tagpi, may balak na naman magpupo, kaya ganyan siya. Inaamoy-amoy muna yung flooring. At saka yan, paikot-ikot na tila hindi mapakali. So ibig sabihin po niyan magpupupo yan. Si Bunso naman, saka si Sheba din na yan, lakad din ng lakad. So ganyan po umiikot yung buhay nila dyan sa amin, mga kajuit. So nasanay na rin naman ang mga anak ni Tagpi, mga kajuit, na nakakulong, kumbaga sa may enclosure sila dahil mula nung mga bata o mga tuta pa lang ang anak ni Tagpi is talagang kinulong ko sila nung nandito sa Saudi para safe na safe po sila na hindi mawala. Nasubaybayan nyo naman po yung buhay nila Tagpi nung nandito pa sa Saudi at ako nga po yung masayang masaya at sa tulong nyo po sila po yung naiuwi sa Pilipinas sa inyong pagtulong-tulong sa pinansyal o sa donasyon. Ayan, nagdumi na si Tagpi. Sabay sibat, sabay kay na naman. Ganyan pong style ni Tagpi, mga kajuit. Hindi na siya lalabas yan. So diyan na siya mag-i-stay. Mabuti pa to si Bunso, marunong dumumi sa doon sa may buhangin. So hindi po kasi na-flooringan lahat yan na kalahati. May flooring din kalahati, may buhangin, dahil ang gusto nga sana namin maranasan pa rin nila yung para nasa disyerto. At yan si Bunso, tatakbo-takbo na tila ba inaaya si Sheba o si Panda na maglaro. Subalit wala sa mood na makipaglaro sina Panda at Sheba. Yan takbo ng takbo si hanggang sa nagsawa, pumasok na doon kay Tagpi, dahil si Tagpi po at si Bunso magkasama na natutulog dyan sa isang bahay nila. Ayan si Sheba, inaamoy-amoy pa niya yung cage nila Tagpi.
At si Tagpi po dyan is ano, may higa na siya. So, ibig sabihin yan, oras na ng pagpapahinga. Kaya sabi ni Bunso, umalis ka na dyan Ate Sheba dahil matutulog na kami ni Mama Tagpi. Si ano po, si Panda is ano, nakahiga na po dyan sa ano, sa harap ng gate. At ayan nga si Sheba, siya na lang po yung ano, makulit. Siya na lang, kumbaga sa ano, siya na lang gising. So yan, ano natin yung, tiningnan natin yung kabilang cam. Ayan na, si Panda at tulog na. Sarap na ng tulog dahil busog na. So yan, naupo na lang si Sheba. So muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood, patuloy na pagsusubaybay kina Tagpi, kina Charmy at Laika.